Madalas nating marinig na merong pera sa basura. Pero ngayon iba na pala. Bilyon-bilyon ang pera sa baha. Yan po, yan ay nako, napakarami nyo nang napanood tungkol dyan. Mga kontraktor, congressman or senador ay mukhang nagsasabuatan para diyan sa flood control projects. Talaga naman bilyon-bilyon. Makikita mo dyan yung mga kontraktor. Meron dyan talagang hayagan na pinapakita ang kanyang sandamukal na luxury car. Ay isipin mo na lamang yan kung ang halaga niyang pinakamura dyan sabihin na natin 10 milyon, i-multiply mo sa 40. Ay meron pa daw ibang nakatago. Magkano yun? 400, mahina ako sa mata computin nyo na lang. Computin nyo na lang at nakakalula. Anyway, yan nga, malaki pala ang pera dyan sa baha. Kaya pala itong ating mga congressman at mga senador, ito na may naglalaro sa isip ko. Itong ating mga pinuno ng gobyerno mismo ay hindi hinahire, hindi kinukuha ang serbisyo nitong sikat sa ibang bansa na si Jun Palafox, itong urban planner ho ito Sikat na sikat ho ito sa Singapore, Dubai, Italia. Inayos niya yung metropolis doon kung paano yung baha ay hindi titigil sa isang lugar. Pagkatapos itong Pilipinas, hindi natin napapakinabangan ng ganitong mga talento. Gaya nitong si Jun Palafox. 80s pa ito, sikat na ito. May mga proposal nito sa Metro Manila. Kaya pala hindi siya kinukuha. Kasi pag naayos ang problema sa baha, ay tapos din ang kickback. Tapos ang kickback ng mga congressman, senador at mga contractors. Mabuti naman at naglalabasan na kayo nito. Itong na-expose. Salamat kay Vico Soto. Siya ang nag-umpisa nito na mag-expose nitong bilyon-bilyon sa baha. Mantakin nyo yan. Dati may pera sa basura, ngayon pala bilyon-bilyon ang pera sa baha. At siyempre, yung kanilang mga tinatawag na nepo kids, yung kanilang mga miyembro ng pamilya, mga anak, asawa, tiyuhin, tiyahin, nakikinabang. Sa kanilang magagastos na travel abroad, meron dyan pinangangalandakan pa ng kanyang isang meal, isang pagkain niya, isang serving, ay mahigit kalahating milyong piso, 500,000 plus, 700,000 plus. Isang mil lang iyon. Tapos ang kanilang mga designers bags. Louis Vuitton, Hermes, Gucci. Gucci, mura lang naman siguro yan. Pero yung Hermes, matindi. Mga luxury watches. Mga Richard Mille. Yung Patek medyo hindi pa gano'ng kamahal. Pero yung Richard Mille, alam ko dyan, nagto 200 million mahigit yan May 500 million pa yata yan. Yung Richard Mille, yung malalaki. Ay anak ng pusang buhay natin to. So yan, si Jun Palafox mahigit 80 plus na ito, hindi na napakinabangan ng Pilipinas yung kanyang talento. So yan, tuwing makakita pa kayo ng baha, tuwing magtatanong kayo sa inyong sarili, bakit itong baha sa Pilipinas hindi masolve? Ayun po pala ang dahilan yan. Kapag nasolve po yan, ay tigil ang kickback, tigil ang kurakot ng ating mga senador, congressman at ang kanilang mga kasabwat na mga contractors. So yun po, may pera sa baha. Napakalaki ng pera sa baha. Bilyon-bilyon po ang pera sa baha. Sa mga flood control projects. At nito nga nakaraang administrasyon Duterte, parang ang kanilang computation doon ay nasa 300 billion ang pumasok. 300 billion ang pumasok dyan sa flood control projects. So kapag ikaw ay may talent sa pagkokontraktor, hindi kailangan ng malaking puhunan. Mangutang ka ng 200,000. Kapag ikaw pala may kilalang senador o congressman, kaibigang senador o congressman, ay pwede ka na mangontrata. And take note sa iyo lagi pupunta yung kontrata pag kaibigan ka ng congressman, tulad dyan sa Batangas na in-expose ni Congressman Lebiste. Sana'y tuloy-tuloy nitong expose, sana'y tuloy-tuloy itong trend ni Congressman Lebiste na mag-alabi ko Soto sana ito, na hindi maging diretso ang kanyang daan, ang kanyang panuntunan, in-expose niya. Yung palang congressman ang laging pumipili ng winning bidder. So moro-moro na lang yung bidding. Ayan ang kailang kinikita dyan. Ang laki, bilyon-bilyon pero pag nagpunta ka sa mga government hospital, minsan maski hiringgilya wala. Yung mga libreng bakuna para sa mga batang paslit pag nagpunta ka sa government, minsan ay nawawala pa yung nurse na mag-i-injection. Yan po. Kung may pera sa basura, ay barya-barya na lang po yan kumpara dito sa pera sa baha. So huwag na kayo magtaka kung bakit yung hindi matapos-tapos ang problema sa baha, hindi matapos-tapos yung construction ng mga kalsada. Substandard ang ginagamit.
Kasi pag ginamitan po yun ng matibay na kalsada, ay tigil ang kickback ng mga congressman at senador, tigil ang kickback ng mga contractors, tigil ang kickbacks na naroon sa mga DPWH. Balik tayo nung panahon ni Duterte, sino ba ang DPWH secretary? Aba, di wala iba kundi si Mark Villar. Si Mark Villar na tahimik lang. Pero kumikilos ang mga paa at kamay. Hay, anak ng pusang buhay ito. Para tayo parang Nat Geo Wild na nangyari sa ating bayan. Ito na ba yung matagalan nangyayari? Ngayon lang talaga na-expose. Actually, minaring ka na rin ako dyan, na insider talaga dyan sa mga bidding na yan. Siyempre, wala man akong personal knowledge. Kumbaga, hindi ganun katindi ang impact sa akin. Ngayon lang talagang 2025. Nalinawan ko lahat. Ganyan pala yan. Pera sa baha. Bilyon po ang pera sa baha na nawawala. Yun ang masaklap dyan. Nawawala. At napupunta sa bulsa ng mga kurakot na opisyal ng gobyerno at ng kanilang mga kasapakat na contractors. Tingnan natin kung talagang may mangyayari sa investigasyong di umano'y sinasagawa ngayon. Tingnan natin kung may mangyayari dito sa ipinupos ni PBBM. May mangyayari kaya dyan gayong si Imelda Marcos na kanyang nanay, ang tinatawag na The Goat. Kung korasyon pag-uusapan, kung luho ang pag-uusapan, ay si Imelda Marcos ang tinatawag na The Goat, greatest of all time. Pero anyway, nadyan na yan. Tingnan natin kung maibabangong puri ni PBBM ang kanyang ina bilang The Goat. Sino kaya makakalampas dyan sa luho ni Imelda Marcos sa mga panahon ito, mga kaibigan?